Pag namatay ang isang tao, doon sa kanyang libingan, magigising siya. Magkakaroon ng buhay. Hadithun sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qubida ar-ruh, pag ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nautusan ang mga malakal maut, si malakal maut para tanggalin ang kaluluha ng isang tao, sasabihin niya, o ikaw na kaluluha, dyan sa katawan ng isang tao, lumabas ka dahil ikaw ay kinasuklaman at isinumpa ng Allah. Sino bang kaluluwa na lumabas sa isang katawan ng tao na isinumpa at kinasuklaman ng Allah na hindi matinding pagsubok na darating sa kanya? Ayon dito sa hadithun sahih, siya sa oras na iyon ay ang kanyang kaluluwa ay dadalhin sa langit. Ang akala natin patay na siya. Mga kapatid, nakakaramdam at nakakarinig ang isang taong patay na. Hindi lang siya makagalaw. Nakakita kayo mga kapatid, bakit minsan hindi tayo magbisita sa hospital? May mga tao na ilang taon na natili doon na hindi makagalaw, hindi makakain. Yung mga kumatos na mga tao, nakakaramdam yan. Kausapin mo, bulungin mo, naririnig niya. Kung gusto lang niya, yakapin ka, magsalita, gagawin, pero hindi mangyari. Ganun ang isang tao na namatay. Hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Sa oras na yun, nararamdaman niya, alam niya, batid niya anong nangyayari sa kanyang kapaligiran. Darating doon sa kalangitan ang isang kaluluha na kinasuklaman at hindi gusto ng mahal ng Allah. Sasabihin ng mga anghel sa kalangitan, kanino itong kaluluha? Man hadha ar-ruh al-khabith? La'anahu Allah. Kanino itong kaluluha, kanino itong anak na napakabaho na kinasuklaman at isinumpa ng Allah at lahat ng mga nandirito sa mundong ito, pati kasama ang mga anghel. Isusulat doon sa mga pangalan na ang kanyang pangalan ay si Jin. Kasulatan ng mga tao na makakapasok sa imperno. Kaya sinabi ng mga pantas, ang isang tao na hindi kinalugdan ng Allah, doon pa lang sa kanyang libingan, yun pa lang ay imperno na sa kanya. Simula ng paglilitis na imperno na ang kanyang libingan, na kabuhayan na paparusahan siya, at lalong matindi ang mahigpit ang kanyang kaparusahan doon sa araw ng paghukom. Kaya sasabihin, ibaba ang kaluluwa na yan, ibalik doon kung saan siya nanggaling na katawan, dahil yan ay hindi kinalugdan ng Allah. At doon magsisimula ang matinding pagsubok ng Allah, mga kapatid.